Yan. Buksan natin ang ating mga Biblia. Tignan po natin ang 1 Samuel chapter 1. Basahin natin verses 1 and 2 muna. Sabihan nyo nga po ako, sa Ramataim Sopim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Ephratia. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Dahil nga po sa Mother's Day ngayon, kaya noong last Sunday pa, pinag-uusapan natin yung mga sikat na babae sa Bible. At pinag-uusapan nga natin ngayon, change lives, mga binagong buhay, at ito ay kwento ng mga tao sa Biblia. So last time, pinag-usapan natin si Ruth. Anong natutunan natin kay Ruth? Beautiful changes come from right choices. Ngayon, pag-usapan naman natin si Hannah at gusto ko pong makita natin sa kanyang buhay na ang Panginoon, pag may gagawin sa buhay natin, mayroon siyang mga instrumento. Mayroon po siyang mga pamamaraan. At ito po yung mga tinatawag nating means of change. Mga pamamaraan ng Panginoon para sa pagbabago. At ito nga ay tungkol kay Hannah o nasa Tagalog nga ay Ana. Gusto ko lang muna tignan nyo yan. Sa verse 2, sabi dito, mayroong isang lalaki, ang kanyang pangalan si Elkana, tapos mayroon siyang dalawang asawa, si Ana at Penina. Ngayon mga kapatid, liwanagin ko lang ha, ito po ay kanilang culture nung unang panahon at sa kanilang lugar na karaniwan, ang mga lalaki ay nag-aasawa ng ilan, pero yun po ay sa kanila. At please lang ha, hindi porke nakasulat sa Bible ay gagayahin. Ha? Baka sabi-sabihin, nasa Bible naman, pastor eh. No, hindi po. Pag may mga ganyan nakasulat, honest lang ang Bible, hindi itinatago ng Bible kahit yung mga pinaggagawa, kahit ni David, yung kanilang mga pagkakamali. Pero ang tawag dyan, description. Dinidescribe lang. Hindi siya prescription. Hindi siya piniprescribe para gayahin mo. Maliwanag ba? Pakitignan katabi, come on, pakisabihan, isa-isa lang, bebe. No? Okay? So ito nga, ito yung tension dito. Si Elkana, yun nga, meron siyang dalawang anak, dalawang asawa, si Penina ay may mga anak. Pero itong si Ana ay walang anak. So nag-umpisa ang kwento na si Hannah ay actually maraming hinanakit. Masama ang loob, nasasaktan, malungkot, pero natapos ang kwento na siya ay pinasaya ng Panginoon. Siya ay inangat ng Panginoon mula sa kanyang kahihiyan. Bakit? Kasi alam nyo ba kung sino ang kanyang naging anak? Kung sino ang mismong sumulat nitong binabasa nating verse. Ito ay aklat ni Samuel at si Hannah ang kanyang nanay. Okay? Ibig sabihin, mula sa kalagayan na hindi maganda, mula sa kalagayan na pangit, mula sa kalagayan na masakit at malungkot, binago ito ng Panginoon. Because truly, God changes lives. Pakisabi ng malakas, God changes lives. Okay? So ang Panginoon ay nagbabago ng buhay. At pag nagbabago nga siya ng buhay, mayroon siyang means, mayroon siyang mga paraan. At unang paraan ng Panginoon ay people. Number one means of change is people. Pakisabi ulit ng malakas, people. Tingnan po natin, ituloy natin ang pagbabasa sa chapter 1 pa rin, lundag lang tayo, verses 7 to 8. Tingnan nyo po ito kasi sa mga nilagpasan nating verses, mababasa natin dyan na itong si Penina ay asar kay Hannah at lagi niya itong nilalait. Lagi niya itong kinakantsawan at dahil nga sa walang anak, kung ano-ano ang kanyang sinasabi kapag nagkikita sila. I don't know kung bakit year by year lang ang nakalagay dyan. Siguro magkaiba sila ng bahay. Kaya lang pagpupunta na sila sa templo, wala silang choice, kundi magkikita sila. So ito na, tuwing magkikita sila, tuwing araw ng pagpunta nila sa templo, ayan na si Hannah, kinakabahan na. Bakit magkikita na naman sila ni Penina at tsak may maririnig na naman siya. Sabi dito, so it went on year by year. Bakit yearly lang? Kasi nga ang layo nila sa
templo. So pupunta sila doon. At ano ang ginagawa nitong si Hannah? As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Ano raw? Si Penina, pinoprovoke si Hannah. Okay? Unang-una, kailangan maintindihan natin, pag sinabing means of change, una nga, people, anong klaseng tao? People who provoke you. Those people who provoke you. Alam nyo ba yung mga kontrabida sa buhay nyo pwedeng gamitin ng Panginoon para mabago at gumanda ang buhay nyo? Come on, sinong naniniwala doon? Come on, sinong naniniwala doon? Di ba? I don't know kung anong pinaggagawa nitong si Penina, kung anong pinagsasasabi. Siguro pag nakita niya na ang baog, ayun ang baog. No? Lahing baog. Lola niya baog, nanay niya baog, siya rin baog. Pag nagkaanak yan, baog din. No? siguro gano'n, no? O kaya baka kinakantahan niya pag nakikita niya, Hana na na na. May na gano'n siya. Kumakanta siya ng, ito na ang pinakahihintay, ang masaktan kang tunay. No? Buong sigaw ng puso't damdamin, ikaw ay laitin, no? Pagkat walang anak. Hana na na. Okay, pero anyway, no, yung nga po, no, talagang nangangantsaw at talagang nilalait itong si Hannah at kinakawawa nga. No? Ngayon, ito nga, mayroong mga ganyang mga tao sa buhay natin. Well, sinasabi ko po ito, hindi para i-encourage na tayo ay manlait, tayo ay mangutya ng kapwa, kundi para i-encourage tayo kung nagkataong tayo yung nakukutya. Tayo yung nalalait, tayo yung napagsasabihan ng hindi maganda. Maganda palang tingnan natin ito. Okay, kahit pala ganon, pwede palang may idulot na mabuti sa buhay ko. Amen? Pero bago ko po tingnan yun, bago natin pag-usapang mabuti itong si Penina, gusto kong ikumpara nyo siya kay Elkanah. Tingnan nyo basahin natin yung attitude naman nitong si Elkanah. No, tingnan nyo yung verse 8. Ito, isunod natin ang verse 8. Sabi dito, and Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep and why do you not eat? Kasi nga, di ba, sa pangantsaw, ang sama ng loob, umiiyak siya, hindi na siya makakain. Tapos ini-encourage naman siya nung asawang si Elkanah. Sabi niya, Hannah, ba't ka naman umiyak? Ba't ayaw mong kumain? Why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? Feeling pogi, itong si Elkanah, di ba? Sabi niya ay, hindi ba higit pa ako kaysa 10 anak na lalaki, no? Ako pa lang sapat na. Lakas ng loob, no? Pero kasi nga, ini-encourage niya itong si Hannah. Parang sinasabi niya, Hannah, okay lang yan, kahit wala tayong anak. Ang importante, masaya tayo. Importante ay nagmamahalan tayo. Ganon, no? Ganon, at ganon naman tong ipinapakita ni Elkanah kay Hannah. Pero pag-isipan nyo mabuti ito. Kung si Hannah ay ang pinapakinggan lang si Elkanah, yung kanyang asawa, na puro positive ang sinasabi, tingin ninyo magbabago ang takbo ng kanyang buhay? Kung comfortable siya, hindi siya na-offend, hindi siya nasasaktan, comfortable siya, at sinasabi ng asawa niya, okay lang yan, kahit wala tayong anak. Tingin nyo, itong si Hannah ay talagang magpipray ng todo sa Panginoon? Malamang hindi. Tama, at dahil dyan, dahil hindi siya humingi, hindi siya magkakaroon ng anak. Tama ba, mga kapatid? Come on! Di ba kasi nga, yun ang reality ng buhay. Meron tayong mga bashers, pero meron din tayong mga beshi. No? So, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang basher o mukhang beshi. No? Ano ba ang naranasan nyo? Ano bang meron kayo? Bas o besh? Si Elkanah, besh. Si Penina, bas. Di ba? Siyempre, ano ang gustong-gusto natin? Siyempre, ang gustong-gusto natin yung mga besh. Right? Ayaw natin ng mga nambabash. Di ba? Kasi nga, pag yung mga besh, yan, puro magaganda ang sinasabi, nakaka-encourage, very accepting, very understanding, comforting. Di ba? Wala silang demand. Ang bait-bait nila sa'yo. Di ba? Kasi nga, mga besh yan eh. Pero ang tanong, kung puro besh ang pinapakinggan mo sa buhay mo, tingin mo, magsisikap ka pa? Tingin mo, may magandang gaanong mangyayari sa buhay mo? Well, sa iba, oo. Pero marami, sa totoo lang, pag naging komportable, tumitigil na sila. Hanggang doon na lang talaga sila. Bakit? Comfortable na. Samantalang kung may narinig ka na mga bashings,
pag may narinig ka na kagaya nitong si Penina na challenge ka. Tama ba? Tama? Halimbawa, lagi kang sinasabihan, ang baho-baho mo. O malamang maliligo ka. O di na bago ang buhay mo. Hindi nga, tama? Diba? So, tingnan nyo, itong effect kay Penina dahil nga sa siya ay nababas. Alam nyo, may effect yung mga tao na kahit hindi natin nagugustuhan ang sinasabi o ginagawa nila, maganda pa rin tingnan natin, ano ba ang maitutulong nito sa akin? Ano ba ang buting magagawa nito o ng mga sinasabi niya nung ginagawa niya sa buhay ko? Paano madidevelop ang pagkatao ko? Pag lagi akong pinipintasan, pag paulit-ulit yung sinasabi sa akin, baka naman kasi totoo. At baka naman kasi talagang dapat na may mabago sa akin. Amen? Kasi baka naman talaga ginagamit siya ng Panginoon para nang sa ganon, dalhin ako doon sa mas maganda. At sa totoo lang, kahit yung mga tao na may masamang intensyon, may masamang ugali, pwedeng makabuti pa rin sa'yo. Vitamins pa rin pala yung mga yan. Amen? Amen. Kahit kontrabida, nakakabuti pa rin. May purpose yan. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, may purpose ka pala. No? May ginagawa si Lord. Sa atin, ginagamit niya yung kapwa. Right? Right? So ano ang dapat pag may mga ganyan? Ano ang dapat pag may makarasan tayong ganyan? Well, sabi nila, pag mga ganyan, yung attitude ng iba, hayaan mo na lang, ngitian mo na lang. No? Well, di ko ipapayo na smile ka lang dyan. May nabasa kasi ako dati, ang sabi niya ay, when someone tells you lies, smile. When someone slaps your face, smile. When someone tells you bad things, smile. Tapos sakalin mo para mamatay na, abuso na then you smile. Sabi. Well, hindi ko sasabing mag-smile kayo. Ano ang dapat gawin? Change. Pag-isabi ng malakas, change. So may mga tao, may mga difficult people, dapat ang effect sa buhay natin, nag-change tayo. Regardless, kung talagang pangit ang ugali, kung talagang masamang intensyon, tingnan natin ano ang matututunan natin. At baka mas, instead na napahamak ka nila, mas napabuti ka pa sa pamamagitan nila. Amen? Mga kapatid, okay, kaya nga, at yun ang reality kasi ng buhay, talagang ginagamit ng Panginoon kahit yung mga mukhang kontrabida sa buhay natin. Di ba? Halimbawa, gusto mo magbago, nagpipray ka, Lord, give me patience. Tapos may darating na talagang uubos ng iyong pasensya. Tama? Nagpray ka ng patience Di ba? Lord, tulungan mo akong maging humble. Tapos may makakaharap ka na ang angas. Di ba? Talagang napakahirap magpaka-humble. Di ba? may mga pinagpipray ka na ayusin ng Panginoon sa attitude mo, sa ugali mo, tapos matatapatan ng tao na susubok doon. Kasi nga, oo nga naman, nagpray ka ng kahinahunan, tapos walang nakakagalit, paano mong matututunan o paano mong malalaman na mahinahon ka na nga? Come on! Di ba? Nagpray ka ng pasensya, tapos wala namang pala talagang nakakainis. Paano mong masasabi na nagpapasensya ka na? Right? Kaya nga, ginagamit ng Panginoon kahit yung mga tao na nakaka-provoke. Pangalawa, na ginagamit ng Panginoon na mga tao sa atin para baguhin tayo are those who bless us. Number 1, those who provoke us. And number 2, those who bless us. Sino to dito sa kwento? Ito naman ay nasa verse 9. Tingnan nyo ang verse 9. Pakibasa nga po yung verse 9 ng malakas. Okay, ito naman si Eli, the priest. Hindi, masama nga ang loob ni Hana, no? So pumunta na lang siya doon sa may isang area ng templo para siya ay mag-pray. Nadaanan niya itong si Eli, the priest. Tapos nagpe-pray siya doon, nilapitan siya ni Eli at nagkausap sila sandali. Tapos binasbas yan sa ni Eli, sabi sa kanya, mangyari ang ipinanalangin mo sa Panginoon. So si Eli ang isang tao na nang bless sa kanya, nang basbas sa kanya. Alam nyo, mahalaga sa buhay at talagang nagagamit ng Panginoon para pagandahin ang buhay natin o para may baguhin sa atin, hindi lamang yung mga nambabas, kundi pati yung mga nambabasbas. So kung mayroong bas, dapat mayroon ding
basbas. Huwag namang basbas, ha? No? Ibig sabihin, ano itong mga to? The people who bless us. Tingnan nyo na andyan si Eli at ginamit siya ng Panginoon. Hindi lamang sa pagkakataong ito, binasbasan siya, di ba? Ipinanganak si Samuel. Tapos malundag lang tayo sa mga sumunod na pangyayari. Ito pa, nung naipanganak na si Samuel, dinala na sa templo, inihandog na sa Panginoon. Ito pa ang kasunod dyan. Tignan nyo ang 1 Samuel pa rin, chapter 2, verse 20 to 21. Verse 20 to 21. Sabi dito, ang mag-asawang Elkanah at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya. Matapos mabasbasan, umuuwi na sila. So ibig sabihin, malamang yearly yan, yearly, kasi nga yearly sila pupunta sa temple. Binabasbasan sila. Tapos, ano ang kasunod? Verse 21, nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon, siya ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Wow! Ano? Una, binasbasan, pinanganak si Samuel, tapos yun, taon-taon binabasbasan sila. Ito naman, no, nagnganak pa siya ng karagdagang 5. Ibig sabihin, yung babaeng hindi magkaanak, nung mga ilang taon ang nakakaraan, ngayon naman naka-6 pa siya. No, bakit? Kasi nga pinagpala ng Panginoon. At ano ang ginamit ng Panginoon na pagpapala? Yung pagbabasbas sa kanya ng isang man of God na si Eli. Maliwanag? Ngayon mga kapatid, napakahalaga yung blessing. Pakisabi ng malakas, blessing. Naniniwala ba kayo may talab ang basbas? Sabi dito, nagkatotoo. Sabi niya, nagkatotoo. Kung yung sumpa nga, nagkakatotoo sa iba Diba? Di mas lalo na ang basbas sa pangalan ng Panginoon kasi mas makapangyarihan ang Panginoon. By the way, ang curses o ang sumpa, hindi dapat kinatatakutan kung hindi mo naman deserve. Sabi ng Bible, ang sumpang hindi deserve ay kagaya ng ibon na hindi makakadapo sa iyong buhay. Sabi niya, pag hindi deserve. No, kaya nga, kung ang sumpa may ganyan, mayroong tumatalab, alam nyo, higit sa lahat, ang basbas na ayon sa pangalan ng Panginoon, yun po ay makapangyarihan. Amen? Kanina ay pinatayo natin yung mga mothers natin and I ask you, itaas natin ang ating mga kamay, i-bless natin sila. Ginagawa din natin yan, di ba? Pag nagde-dedicate tayo ng baby, alam nyo, bakit natin ginagawa yon? Ano lang, para ritual lang? No, hindi. Kasi nga mahalaga na tayo as a church, tayo as people of God, nang babasbas, nang be-bless tayo. At mahalaga na tayo talagang pinanggagalingan ng mga blessing ng Panginoon, nagiging channel of blessings niya. At sapagkat yon ang isang paraan ng Panginoon to bless people sa pamamagitan nga ng mga pagbabasbas. Kaya nga mahalaga yon. Halimbawa, tingnan nyo pag Sunday, nagmi-meet tayo rito. Of course, isang lugar to kung saan nabibless tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya, sa pamagitan ng ating mga pakikinig ng salita Niya. Pero isa sa ginagawa rin natin dito, nagpipray tayo. Tama? Nagbabasbas din tayo. O sige nga, ano ang nasa loob ninyo? Ano ang naiisip ninyo? Pag binibigay na yung huling basbas, yung kapag sinabing, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. O sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ano ang inyong naiisip pag ganun? Ay, salamat, tapos na. Hindi. Dapat pag ganun, ay amen. No, Lord, I receive. Mangyari yan sa buhay ko. Baon ko yan paglabas ko rito. Taglay ko ang basbas mo sa buhay ko. Amen? Dapat ganun tayo, na tumatanggap talaga tayo ng basbas. At yon ay nangyayari dapat sa iba't ibang areas ng buhay natin. Of course, gagamitin ng Panginoon yung ibang tao, no? Gagamitin ng Panginoon yung iyong cell leader, gagamitin ng Panginoon kami as pastors para magbigay ng mga ganyang mga basbas. Pero alam ba ninyo, kahit sa pamilya, lalo na mga kabataan, you have to understand na kahit ang basbas ng magulang ay mahalaga. Kaya hindi yan isang bagay na binabaliwala, no? Salita lang naman yan, no? Bahala sila kung anong sabihin nila sa akin, no? Hindi. Kahit basbas ng magulang dapat pinapahalagahan.
basbas, ang pagbabasbas naman sa part ng mga magulang, dapat ito ay isang bagay na sineseryoso. Kung mahal mo ang iyong mga anak, huwag kang basta-basta nagbibitaw ng mga salita. Dapat nagbibitaw ka ng mga salita na magiging mga blessing sa kanila. Hindi yung nagbibitaw tayo ng mga salita na mga pangit tungkol sa kanila. Right? Kasi tayo dapat ay nambabasbas. Maliwanag ba yun, mga kapatid? So, importante, kung gusto natin, Lord, mayroong maganda pang mangyari sa buhay ko. Gusto ko ng change life. Gusto ko ng mas magandang kwento ng buhay. Then, learn to receive blessings. Learn to ask for blessings. Dito sa church natin, there was a time na, actually, wala naman tayong gaanong parking space noon, pero sa totoo lang din namin problema yun noon. No? Wala namang gaanong nagpa-park dito. Nung konting-konti pa lang yung tao. Pero ngayon, nakakatuwa kasi nga, yung malaking problema natin dito, kahit anong service, kahit 3 services, lagi na lang problema natin ang parking. No? Bakit? Kasi nga, pinagpapala ng Panginoon yung mga taga-GTC, at yung nga, from time to time, tatawagin na lang ako, basta, pastor, no? Pag-ipag-pray nga yung motor ko, pag-ipag-pray nga yung nabili naming kotse, ganon. So ako naman, lalabas, tanghaling tapat, pagkainit-init, ayun, magpipray kami sa labas, no? Bira, sayang ang gluta. ang init. So anyway, ipag-pray namin, pinag-pray namin yung mga sasakyan. Pero ako natutuwa sa ganon, no? Kasi nakikita ko, binibless tayo ng Panginoon, no? Ngayon, pag binibless ka ng Panginoon, ipabless mo naman yan, kapatid. Right? Amen? At by the way, hindi ako tumatanggap ng kahit ano, no? Nagpay-pray lang tayo, ha? So, ibig ko sabihin, importante kasi yan, hindi necessary ako kina PD, kina Mami Weng, kina Pastor Alma, kina Pastor Rod, iba pa, alam nyo, maganda na talagang matuto tayong magpa-bless, right? Business, bahay, diba? Of course, yung mga anak, diba, pinapa-bless po natin, right? Gayon din naman, mga kapatid, importante, yung relationship dapat humihingi ng blessing ng Panginoon. Amen? Pambira, pinabless mo motor mo, pero kayong pagsasama yung dalawa na nagsasamang mag-asawa, hindi mo pinapabless kay Lord. Hello? Dapat po, pati yun, pinapabless, lalo na yun, pinapabless sa Panginoon. Amen? Kasi kaya nga dito sa GTC, mayroon tayong mga from time to time, mayroon tayong mass wedding. Bakit? Kasi, of course, natutuwa kami na mayroong mga tao lumalapit sa Panginoon, may kani-kanyang mga background tayo, yung iba dati nang nagsasama, tapos nakakilala sa Panginoon, at ngayon pagdating dito, gusto na nilang hingin ang blessing ni Lord, tapos iayos na yung kanilang pagsasama, at gawin na magsama na sila ng matuwid sa harapan ng Panginoon. So may mga ganon, kaya nakikita nyo, tayo ay nagmamas wedding, no? At kung may mga ganon, magandang sumabay. Ngayon, halimbawa, matagal pa yung schedule ng mass wedding. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo, in case na mayroong nagsasama, tapos gusto nyong ipaayos na sa Panginoon at tingin ang basbas ng Panginoon sa inyong pagsasama, huwag nyo nang antayin yung mass wedding. Kung wala rin lang legal problems, lumapit kayo sa akin, kahit tayong 3 lang, ikakasal ko kayo ng libre. No? Okay? Yun, no? Kasi bakit? Gusto kong makatulong. Gusto kong hingin at ang basbas talaga ng Panginoon sa buhay ninyo at ibigay yon sa inyo. Of course, kasama na yung papel. Libre po yon, ha? Kaya, kung gusto nyo ngayon na, lapit dito, lapit, no? Mayroon ba dyan? Pakainin nyo lang kami pagkatapos, lahat kami, ha? No? Pero, yung mga kapatid, importante kasi yung basbas. Amen? Pag nababasbasan tayo pala, pag napag-pray tayo, alam nyo, pwedeng magbukas yan ng pintuan, ng marami pang blessing ng Panginoon sa mga buhay natin. Okay? So, yun ang unang means of change. Ano yon? People. People who bash you and people who basbas you. No? Pangalawa ay prayer. Pakisabi, prayer. Pakisabi rin, prayer changes things. Di ba? Sabi nga nila, prayer changes things. Si Hannah, dinadamdam niya yung mga pangungutya nitong si Penina. Saan siya tumakbo? Tumakbo siya sa Panginoon. Siya ay nanalangin. Tingnan nyo, ang chapter 1 pa rin, verse 10 hanggang verse 11. Ito yung continuation ng binasa natin kanina. Nakita siya ni Eli,
tao na nagpipray, sabi dito, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Hindi basta-bastang panalangin yan. Seryosong panalangin, right? Alam niyo, importante yung seryosong panalangin. Hindi yung ano lang, para ka lang nagpa-check ng attendance kay Lord. Para lang masabing makapag-pray. Nagpipray naman ako araw-araw, pastor. Oh, talaga? No? Oh, 3 times a day pa nga eh. No? Minsan nga, 4 times a day pag may snack. No? So, puro prayer mo, Lord, thank you for this food. Ganun ka lang. Teka muna, kapatid, ha? No? Seryoso ba tayo na nananalangin? No? So, tingnan nyo rito, si Hannah, ang kanyang ginawa, she wept bitterly, tapos, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng anak. Panginoon, alalahanin mo ako. Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo po ako ng anak na lalaki. Yon ang kanyang kahilingan. At hindi lang basta sa panalangin na binanggit lang, talagang marubdob, matinding panalangin ang kanyang ginawa. Ano ang nangyari? Sinagot ng Panginoon. Siyempre, verse 20, lundag tayo, verse 20. And in due time, Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. Sabi niya, ba't pinangalan ng Samuel? Kasi hiningi ko siya kay Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng Samuel? Ang ibig sabihin ng Samuel ay heard by God. Heard by God. Yung salitang Shema, ibig sabihin hear, pinakinggan o makinig. So yung salitang Samuel, heard by God. Pinakinggan ng Diyos. So tuwing nakikita niya si Samuel, naalala niya, minsan nanalangin ako, kinausap ko si Lord, nakinig ang Panginoon at ibinigay niya yung kahilingan ko sa Kanya. Wow! Naniniwala ba kayo nakikinig si Lord pag nagpe-pray tayo? Alam niyo, importante yan ha. Believe that God hears. Siya ay nakikinig sa panalangin ng mga anak niya, ng mga lumalapit sa Kanya. Pag buong puso tayong lumalapit, nakikinig siya. At sayang, mga maraming pagkakataon. Kasi minsan sinasayang natin ito, hindi tayo gaanong lumalapit sa Panginoon. Pero alam nyo, pag tayo pala tumatawag talaga sa Panginoon ng buong puso, pinakikinggan niya tayo at ibinibigay ang ating mga kahilingan na alam niyang mabuti para sa atin. Mayroong humabol ngayong Mother's Day na bagong nanay sa GTC. Baka siya ang latest na nanay sa GTC. No? At nakahabol pa siya. Siya ay si Ate Isay. Pakipakita nga yung picture. No? Alam niya to na ito yung picture na to. No? Actually, nakapost din sa Facebook niya. No? Ayan, no? Yan si Isaac, baby Isaac. 1 month and 1 week ngayon. No? At of course, kita nyo naman, nadadala na nila sa church. Bagong panganak lang. Si Willoy, buntis pa rin. Malaki pa rin ang tiyan. No? Hindi ko alam kung kailan yan eh. No? Pero, ba't ko pinapakita ito? Kasi si Isaac ay grabe yung kwento niya. No? At alam ni Isay na kinukwento ko to, binigyan pa nga niya ako ng detalye, no? Kasi pinagpaalam ko rin sa kanya. Kasi ako talaga tuwan-tuwa. No? Tuwan-tuwa nung ipanganak na si Isaac. Kasi nalaman ko kay Mami Weng, noong nakausap niya si Isay na mabigat yung sitwasyon, at hindi basta-basta pala pwedeng magkaanak si Isay. So, nung malaman ko to, ay talagang pinag-pray ko at madalas kong pinagpipray, may time gabi-gabi, no? Minsan pati umaga, napapag-pray ko tong si Isay. Bakit? Kasi yung kalagayan pala ng kanyang uterus, ang tawag ay septate uterus. Ang ibig sabihin nun, yung bahay bata, instead na buo na ganyan, na open, mayroong hati sa gitna. Subdivision. No, so pwedeng iparent yung isa. May hati talaga. Oo, may hati. Actually, dahil cesarean, yung doktor ay nung mabuksan na yung tiyan, tapos mabuksan yung uterus, pinicturean niya. So nakita namin ni Mami Weng yung mismong picture ng uterus na talagang, totoo, mayroong laman na nakahati. Hinati yung gitna, no? So, ang mangyayari kapag ganyan, oo nga, nabuntis, nabuo nga yung bata, nasa loob, pero dahil nga hindi buo yung space
nung baby sa loob, habang tumatagal, maiipit siya na maiipit doon. Kaya sabi ng doktor, mga ano yan, mga 5 months, kusang lalabas. Ibig sabihin, kusang ma-abort. Hindi tatagal doon kasi maiipit lang siya doon sa 5 months. So yun nga, pinagpray. Tapos, nababalitaan namin, ano raw, yung bata, na itutulak niya yung yung nakaharang o yung division na itutulak niya. At mukhang malakas yung bata, kaya dapat hindi Isaac pangalan lang, dapat Isaac Samson. Dapat ganun no? Tapos, nung naitutulak, siyempre, hindi pa rin sigurado yung doktor dyan. Sabi ng doktor, ay mga 7 months, target natin, 7 months. 7 months, pwede nang ilabas. O alam naman natin, pwede yon, di ba? Pero, siyempre, hindi pa rin ganun kasigurado yon. Marami mga complications pa rin kasi nga premature. So, pinag-pray pa rin ni Naisay, pinag-pray talaga na mag-full term, umabot ng 9 months, no? At ayun nga, no, alam niyo, copy-pray, hindi lang sa hindi na-abort ng 5 months, hindi lang sa hindi sinisaryan ng 7 months, umabot talaga ng 9 months. Full term yung bata, ang healthy, ang laki-laki. Amen? Pakisabi ng malakas, prayer works. Mahalaga ang panalangin, mga kapatid, ha? No? Tutunan talaga natin na lumapit sa Panginoon. No? At nakakatuwa, pag nakikita natin na si Lord pala talaga nakikinig sa ating mga panalangin. Tingnan nyo to, Philippians 4, verse 6 to 7. Philippians 4. Ang sabi dito ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tapos ano raw? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano raw, huwag kayong mabalisa, sabi niya. Idalhin nyo sa Panginoon yung mga concerns nyo. Sambitin nyo sa Kanya yung mga request ninyo. Manalangin kayo, kausapin ninyo siya. Tapos ano raw ang unang resulta? Sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng tao, magbabago ng inyong damdamin. Actually, ganun ang salaysay tungkol kay Hannah. Pagkatapos niya mag-pray doon sa verse 17, pagdating sa verse 18, sabi, at hindi na siya malungkot. Sumaya, gumaang na ang kanyang kalooban. Alam nyo, yun ang isang blessing ng prayer. Pag lumalapit ka sa Panginoon, ay nababago ang iyong kalooban. Doon pa lang may panalo ka na. Amen? Pero siyempre, babaguhin pa ng Panginoon ang iyong kalagayan. May gagawin pa ang Panginoon sa ating mga karanasan. Kaya importante talaga matuto tayong lumapit lagi sa Panginoon. Amen? Mga nanay, may problema ba sa anak? Pray. Mga nanay, may problema ba sa asawa? Pray. Mga nanay, may problema ba sa pera? Pray. May problema sa kalusugan? Pray. Bakit nanay, pastor? Mother's Day nga No. Pero siyempre, mga tatay, ganun din. No? Mga anak, lahat tayo, pray. Pakisabi ng malakas, pray. Because prayer changes things. Amen? Number 3, means of change. Ano yung number 1? People. Number 2, prayer. Number 3, pledge. Pledge. Ano yung pledge? Tingnan nyo, balikan nyo yung verse 11. And she vowed, i-vow. Ano raw? Vow. Pakisabi ng malakas, vow. Panata, pangako. In other words, pledge. Ano ang kanyang pledge, Lord? Kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ay ihahandog ko siya sa iyo. Maglilingkod siya sa iyo buong buhay niya. And no razor shall touch his head. Hindi siya magugupitan, hindi siya maahitan kahit kailan. Anong ibig sabihin nun? Parang si Samson. Ibig sabihin, wholly devoted to God. Mula pagkabata hanggang sa mamatay, ibig sabihin ay hindi magpapagupit. Simbolo na siya ay Nazirite. Anong ibig sabihin nun? Kagaya nga ni Samson. So long hair itong si Samuel din pala, no? Bakit? Kasi nga dahil sa vow, dahil sa pledge ng kanyang nanay. Alam niyo, maganda sa buhay, tayo rin pala may mga pledge sa Panginoon. Amen? Minsan karaniwan naman yan sa mga Pilipino, ginagawa yan di ba? Pag mayroong problema, Lord, no? Tulungan mo lang ako rito, mangangako ng kung ano-ano. Di ba? Iba naman, pag may hiningi, Lord, mapangasawa ko lang siya, pwede na ako mamatay. Ang tindi naman pledge, no? Ayun, gabi ng honeymoon, namatay, no? So, pero di ba, sa may hinihingi tayo, tapos yun, na mga pangakong nabibitawan. Right?
At wala masama doon. Tama yon na tayo may mga kinukumit sa Panginoon. Amen? Maganda talagang yung buhay natin, committed kay Lord. Yung kung ano man mga mayroon tayo, committed sa Panginoon. Di ba? Lakas mo, oras mo, kayamanan mo, lahat. No? Buhay mo. Lahat yan, maganda kung committed naman talaga yan, dapat sa Panginoon. No? So si Hannah, nag-pledge. Pero, alam niyo, isang bagay na mahalaga sa pledge, sa vow, dapat yan tinutupad. Amen? Amen? Tingnan katabi, pakisabihan, huwag puro akap. Dapat tupad din. No? Isang puro ka, akapin mo ako, Lord. No? So gustong-gusto mong kino-comfort ka ni Lord. No? Hindi ka naman marunong tumupad. Hello? Di ba? Pag nabigay na, no? Hindi ka natutupad. Ganon. No? Hindi dapat ganon. Right? So siya, nangako, nag-pledge, pero kanyang tinupad. Tingnan nyo to. Sa verse 27 to 28. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Hiningi ko sa Lord tapos binigay Kaya ngayon, inihahandog ko sa Panginoon. No? At pagkatapos ito, sinamba nila si Yahweh. Okay? Tingnan nyo po nangako tapos ay tinupad. Amen? Hindi yung padalos-dalos lang. Diba, minsan daw mayroong isang mama na nasa gitna ng dagat tapos bigla nagkaroon ng malakas na alon, bumabagyo. Dahil dyan, natakot siya, nag-pray siya. Panginoon, iligtas mo po ako, gusto ko pang mabuhay. Kung ililigtas mo ako rito, magbabago na talaga ako. Lord, titigilan ko na lahat ng bisyo, hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, titigilan ko na ang alak, titigilan ko na ang damo, ang bato, ang simento, ang graba. No? Sabi niya, titigilan ko na pong bababae. No? Talaga, mag-church na ako lagi. Talaga, susunod na ako sa iyo, Panginoon. Sabi niya, mamaya-maya, humupa yung bagyo. Tumahimik ang dagat. Sabi niya, Lord, joke lang. Hindi po pwedeng ganon, mga kapatid, ha? Hindi po pwedeng nadala ka lang ng emosyon, nadala ka lang ng sitwasyon, tapos nag-pledge ka dyan. Hindi, dapat ay tinutupad natin ang mga vow natin sa Panginoon. Amen? Napakahalaga ang pagtupad sa mga vow na binibitawan natin sa Panginoon. Amen po? Si Isay, kaya yung tungkol sa baby niya, actually mayroon pang backstory. No? Ang backstory niyan, actually, 2023, nakunan siya. No? Nakunan si Isay. Siguro yun nga talaga ang dahilan. No? Siyempre, masakit. No? Masakit yun sa kanila. Siya pala, noong time na yun, di lang nagpapahalata, pero talagang emotionally devastated din siya. No? Talagang nahirap na hirap din ang kanyang kalooban. Noong 2023, no? Talaga, sabi nga niya ay yung may time pa parang gusto na niyang magpa-check up kasi yung gulo yung kanyang isipan, ganyan, no? Mahirap. No? Pero alam niyo, si Isay kasi, nakilala ko yan, talagang nagbigay na ng buhay sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. So, nung mga panahon pala, nahirap na hirap siya, hirap na hirap ang kanyang kalooban, nawala yung unang nilang baby dapat noon, pero alam nyo, hindi siya bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. No? Nakikita nyo pa rin yan, nasa worship team, kikita nyo pa rin yan sa kanyang cell group, tuloy-tuloy siya na nag-aalaga, hanggang nitong mga time na to, na buntis siya tuloy-tuloy. Kaya nga ngayon, yung cell group niya, napalakas niya, kahit nung nanganak siya at nagbabakasyon siya ngayon, medyo nagpapahinga nung nakaraan, ay yung kanyang cell group buhay. No? Bakit? Kasi nga po, nag-commit na ng buhay sa Panginoon. Alam mo, pag nag-commit ka ng buhay, pag mayroon kang pledge sa Panginoon, minsan may mga pagsubok talaga. Pero kasi nga committed ka, nag-vow ka kahit anong mangyari, paninindigan yan. Amen? Amen? Tapos isa pa, pag mayroon kang kinomit sa Panginoon, pag nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, pag binless ka ng Panginoon, pag na-bless ka na, lalong huwag kang makakalimot. Para kagaya ni Hannah, na-bless siya ng Samuel, nung naging tapat siya sa unang blessing, mas lalo siyang pinagpala ng Panginoon ng mas marami pang anak. Amen? Dapat pala ganun ang tamang attitude sa buhay, mga kapatid. Amen po ba? So maghandog tayo ng ating mga buhay sa Panginoon, panindigan natin ang ating mga pagsunod at ang ating mga paglilingkod sa Panginoon. So kumusta na ba tayo? Di ba? Kumusta na ba yung mga commitment ko kay Lord? Kumusta na nga ba?
Di ba nag-commit ka na cell leader? Kumusta na? Uy, no? Di ba nag-commit ka sa yung paglilingkod sa Panginoon? O kumusta na? Kumusta na yung relationship mo? Kumusta na ang devotion? Kumusta na yung Christian life? Alam nyo, paalala lang, kasi baka pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, no, nga, may mga vow tayo na dapat nabalikan. Amen? Amen, mga kapatid? No? So, yun po, tatlong means of change. Ano yung tatlo uli? Come on, people. People na ano? People na nambabas at people na nang babasbas. No? Tapos pangalawa, prayer. At pangatlo, pledges. Yan. Tumayo na tayong lahat. Tumayo tayong lahat. At tayo po ay mananalangin. Alam nyo, si Hannah, kung babasahin nyo sa chapter 2, kung titingnan nyo yung kanyang kanta, after nito, gumawa ng prayer si Hannah, no, na in the form of parang psalm, para siyang kanta, parang awit. Ang sabi niya ay, ang Panginoon ay nagbabaligtad ng mga sitwasyon sa buhay. Ang mayayaman, pinaghihirap, sabi niya, mahirap, pinapayaman. Yung babaeng maraming anak, ngayon nangungulila. Pero yung babaeng walang anak, ngayon may 7 anak, sabi niya. No? Yung mga galing sa baba, iniaangat. Yung mga galing sa taas, ibinababa. Yung mga taong parang walang kwenta sa tingin ng iba, pinapaupo ng Panginoon kasama ng mga prinsipe, at yung iba naman ay ibinababa. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Because the Lord is able to change our situations, to change the story of our lives. Amen? Si Hannah, kaya niya nakanta yun, kaya niya sinabi yun, ang Panginoon nag-aangat, nabababa, ang Panginoon nagpapayaman mula sa kahirapan, nagpapagaling mula sa karamdaman, kaya niya nasabi lahat ng yon kasi naranasan niya eh. Diba? Naranasan niya talaga yung kanyang kalagayan, kung paano siyang inangat, kung paano siyang pinasaya, kung paano siyang kinumpleto. Bakit? Dahil nga sa alam niya natanggapin at alam niya ang tamang response doon sa mga means of change na dumating sa kanyang buhay. Yumuko tayong lahat at pumikit. Manalangin tayo. At kung ano man yung mga changes na hinihingi pa natin sa mga buhay natin, mga kapatid, just pray. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Sambitin mo ito sa Panginoon, Lord, help me. Lord, change this area of my life. Lord, I want beautiful changes. I want positive changes. Panginoon, salamat po. At narito nga po kami, lumalapit po sa iyo. Niling namin, Panginoon, natulungan mo nga po kami. Alam namin may ginagawa ka sa buhay namin. But as for us, Lord, magawa din naman namin yung part po namin. Whether it be taking people with right attitude and right perspective, maaring ito po, Panginoon, ay sa pamagitan ng totoong panalangin, marubdob na panalangin sa iyo, maaring ito po ay sa pamagitan ng aming mga pangako po sa iyo, Panginoon, na aming dapat tuparin. Lord, anuman yung part po namin, anuman yung kailangan namin gawin, help us, Lord, na magawa rin po namin ang mga ito. At nag-i-expect nga po kami, Panginoon. Salamat, di ka pa tapos sa buhay namin. Salamat, Panginoon, marami ka pang gagawin. At ilapit mo pa kami lalo sa iyo, higit po sa lahat. At niling namin, Panginoon, na kami dito sa GTC, madala mo nga po doon sa mga best na plano mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, nag-i-expect kami. Totoo nga po, you will change the story of our lives. Marami pong salamat. At tinatanggap namin ngayon, Panginoon, ang basbas niyo po sa amin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at maranasan niyo siya lagi sa araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.